Sa Caloocan City, ilang bata ang biniktima ng isang pedophile. Ang pedophile po ay yung taong nasa hustong gulang o adult na may sexual na pagnanasa o atraksyon sa mga menor de edad. Ang walang kamalay-malay na bata at kanyang mga kaibigan na kaedad lang din niya, pinilit umanong maghubad habang nagsasarili ang suspect sa video call. Payan, talagang naglipa na ngayon ng mga pedophile at online predators na target ng mga minor de edad. Sa loob man o labas ng social media ay may mga walang hiya talagang kursunada ang mga musmos na bata. Bagay na taliwas sa batas at moralidad. Lumapit po sa aming opisina ang pamilya ng 3 bata sa Caloocan City matapos sumanong mabiktima ng isang lalaking pedophile na nagtatrabaho bilang motorcycle rider. Ayon sa reklamo, kinaibigan umano ng suspect ang mga bata para makuha ang kanilang tiwala. Habang nakatambay ang rider, pinagagamit niya ang cellphone niya sa mga bata. Pinagsasayaw niya ang mga ito habang binibidyohan at kinuha rin ang kanilang Facebook accounts kapalit na pangakong magpapadala siya ng pera sa GCash ng mga bata. Gumawa ang suspect ng group chat. Dito tinatawag niyang baby ang mga bata at pilit silang pinagbubukas ng kamera para sa video call. Kwento ng mga bata habang nasa video call ay sinasabihan sila ng suspect na maghubad habang gumagawa ito ng malaswang gawain sa harap ng kamera. Bigla pong may rider na sumingit sa amin. Nakipag-close siya sa amin. Hiningi niya po yung messenger namin, tapos yung FB namin, pati po yung TikTok account namin. Tapos may sinusumbong po sa akin siya na may ginagawa daw po lalaki nakakaiba. Sinasabihan niya po ako ng baby. Tapos may ginagawa po siyang bastos. Lahat din po kami, sinabihan niya po ng baby. Sinabi niya po sa amin, may jowa po siya, 14 years old. Tapos marami din po siyang mga girl na kachat. Inaayan niya rin po kami mag-ramen. Tapos po, tinatawag niya po ako ng crush niya daw po ako, ganyan daw po. Tapos sabi niya po, ayaw mo na ba ako kausapin? Pinapakita niya po kasi sa akin yung babaeng mga sumasayaw sa repost niya sa TikTok. Mga nakahubad po ganyan. Lubusang naalerto ang mga magulang para sa seguridad ng mga anak nila at ng iba pang bata na maaring maging mga bata ng suspect, lalo na't sa iba't ibang lugar nakakapunta ito. Ayon po sa datos ng UNICEF Philippines, pumalo sa 2.7 million ang mga batang dumanas ng sexual abuse at exploitation sa bansa noong 2023. Sa laki ng bilang na ito, di may kakailang marami pa rin ang unreported cases ng online sexual abuse at exploitation of children sa bansa. Baka po hindi lang po siya, ginagawa po yan ng iba. At yung marami pa pong pwedeng mabiktima, yun po ang nakaka-alerto. Hindi po kasi alam ng mga bata yan eh. Gusto ko po na ma-aresto po siya, bawal po talagang ginawa niya na yan eh. Mapagdusahan niya po yan at wala na pong uulit, wala pong gagay sa kanya. Nang i-report sa amin ang kaso ng 3 bata, tanging messenger messages at TikTok account lang ng suspect ang ating lead. At ito pong suspect, galawang kriminal po talaga dahil iba-iba ang ginagamit na identity. Dito rin po natin nakita na pinopost pala ng suspect ang mga TikTok videos ng mga batang nadadagit niya. Isang malinaw na paglabag sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Bagamat konti lang ang impormasyong meron tayo at halos wala ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima na makakamit pa ang hustisya para sa na-trauma nilang anak, di po tumitigil ang ating programa. Sa ating masusing investigasyon, natuntun natin ang identity ng pedophile. Agara din tayo nakipagtulungan sa Caloocan PNP at PNP Anti-Cybercrime Group. Nailapit na rin po natin ang mga batang biktima sa Department of Social Welfare and Development para sa kanilang counseling.
Maraming salamat po sa mga otoridad na walang sawang tumulong sa Tutok Erwin Tulfo 2.0 sa pagresolba sa kasong ito. May pabatid din ang PNP, DSWD sa mga magulang na mas bantayan ang mga anak, lalo na sa panahon ngayon na naglipa na ang mga pedophiles sa personal at online. Binabalaan ng mga pulis ang mga predator na hindi sila makakatago sa internet. May kakayahan ng mga police units na itrack ang mga IP address, peking accounts, at mga online transactions na may kaugnayan sa pang-aabuso. Nagpapaalala din ang mga pulis sa mga magulang na maging vigilant. I-monitor ang internet usage ng mga anak, turuan ang mga bata na huwag makikipag-usap sa mga hindi kakilala online, i-report agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Nakakalungkot talaga, no? Ang pedophilia ay talagang isa sa mga krimen na mahirap sugpuin. Lalo na dahil ito ay dumadaan sa mga online platforms. Ang child pornography ay tinuturing na worst forms of child abuse and a modern form of trafficking in persons. Gusto naming bigyang diin na napakahalagang tungkulin ng mga magulang sa pagsisiguro na dapat ligtas sa anumang panganib ang kanilang mga anak laban sa anumang online sexual abuses or activities. Hinihikayat ng DSWD ang mga magulang na laging mapanuri at maglaan ng oras para kausapin ang kanilang mga anak at gabayan sila sa tamang paggamit ng mga online platforms. Sa panahon ngayon, hindi sapat na ligtas lamang ang mga bata sa lansangan. Kailangan din silang protektahan laban sa mapanganib na maaaring nagsimula sa cellphone, social media at internet. Responsibilidad nating lahat na bantayan ang kapakanan ng ating mga anak at tiyaking hindi sila nagiging madaling target ng pedophiles, predators at abusers. Bilang parte po ng Senado, sinusulong po natin ang Senate Bill number 595 o Internet Safety and Protection of Minors Act na nagbabawal sa mga edad 13 pababa na gumamit ng social media, maliban na lamang po kung para sa pag-aaral. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong klase ng pang-abuso, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga numero sa inyong screen. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.